Hindi na-sweep ng San Miguel Beer itong Magnolia Chicken Templados pagkatapos manaig ng Magnolia sa Game 3. Nakita natin doon, unang-una yung score ay mas mababa kaysa doon sa tipong laro ng San Miguel Beer. Pangalawa, obvious na na-miss ng SMP itong si Jericho Cruz na nasuspended dahil meron ng 5 technical fouls. At itong si Terence Romeo na hanggang ngayon ay meron pa ring injury. Hindi rin nakatulong na ang sama ng 3-point shooting ng San Miguel Beer. Si Chris Ross ang daming mintis. Si Marcio Lassiter isang 3-point attempt lang ang ginawa. At nakita natin si Benny Boatwright ay nahirapan din, pwersado yung mga tira. Ang isang magandang ginawa ng Magnolia doon sa game na yun ay inilagay itong si Tyler Bay na magwardya dito kay Benny Boatwright at nahirapan dito si Boatwright. Nakita rin natin na si Junmar Fajardo nag-struggle doon sa kanyang free throw shooting. Ang dami ring namintis. Overall, hindi maganda talaga ang scoring ng San Miguel Beer. At nakita naman natin, umpisa pa lamang na mukhang determinado talagang manalo Magnolia, lalo na nakita yung depensa nito si Gio Haladon. Masipag talaga sa double team. Naka-score din yung ibang mga players ng Magnolia at nakagawa sila ng mga malalaking advantage. Kahit pinilit ng San Miguel Beer na makabawi, hindi pa rin nila ito nagawa. Si CJ Perez nagkaroon ng injury doon sa game, pero sinabi niya na maglalaro pa rin daw siya dito sa Game 4. Ngayon, kung ikaw ang SMB, kinakailangan manalo ka na sa Game 4 dahil hindi natin masasabi kapag nagtabla yung serye, baka mapunta ang momentum dito sa Magnolia. Kung ikaw naman ang Magnolia, kinakailangan pa rin i-consider na must win itong Game 4. Dahil kapag naging 3-1 na lamang ng SMB, mahirap pa rin makabawi dyan. Kaya asahan natin na pipilitin pareho ng San Miguel Beer at ng Magnolia na makuha ang napaka-crucial na Game 4. Mukhang determinado itong Barangay Ginebra na tuluyan ng i-revamp yung kanilang lineup at tanggalin na yung mga players na hindi ginagamit ni Coach Tim Cone. At kabilang na dyan itong si Aljon Mariano at itong si Jason David. Itong si Jason David isa dati ang promising rookie pero naburo dito sa bench ng Ginebra dahil ang daming players na available kay Coach Tim Cone. At alam naman natin na si Coach Tim ay maikli lamang ang rotation pagdating sa mga players. At iyan ang dahilan kung bakit itong si Jason David ay malamang ma-trade na. At kabilang doon sa mga options na tinitignan dyan ay mapunta ito dito sa Northport Batangas o di kaya naman sa Terra Firma Jeep. Samantala ito si Aljon Mariano ay unrestricted free agent with rights to salary ng Ginebra. For all intents and purposes, mukhang ito si Mariano ay pakakawalan na rin ng Gene Kings o di kaya ite-trade depende kung mayroong teams na interested. Dati ito si Mariano ay isa sa mga core players ng Ginebra at parte ng rotation. Pero dahil lumalim yung front court ng Ginebra noon, malamang ito si Mariano ay matrade na dahil hindi na nagagamit. Masasabi din natin na ito si Mariano meron pa rin niyang trade value kahit papano at ang malamang niyang puntahan ay itong Northport Batangas kung saan makakasama niya yung mga ibang dating Ginebra players katulad ni Jeff Chan at itong si Kevin Ferrer na binigyan ng 1-year contract extension. Ito si Mariano pwede pa rin niya maging mahusay na two-way player kapag nabigyan ng pagkakataon. Kaya abangan na lang natin ang paglipat nito. Hindi pa natin natitiyak kung sino ang kukunin ng Barangay Ginebra na kapalit. Pero masasabi natin kung si Mariano at si David ang iti-trade, siyempre hindi kataasan yung value ng dalawang nabanggit na player dahil hindi naman sila masyadong nagagamit. Pero kung idadagdag pa ng Ginebra yung kanilang first round pick, mas maganda siguro yung makukuha nilang value para sa mga nabanggit. Kaya ngayon tignan natin kung ano ang gagawin dito ng Ginebra para lalong mapaganda yung lineup nila at yung mga players na makukuha nila sa susunod ay magagamit na ni Coach Tim Cone. Kagaya nung naibalita natin noong mga nakaraang araw, itong Converge ay formally tinerminate na ang kontrata nitong si Mactalio pagkatapos nitong maglaro sa ligang labas. Ang malungkot dito, 7 million pala ang halaga ng kontrata nitong si Mactalio dito sa Converge Fiber Xers. At ngayon ay hindi na niya yan makukuha. Plus meron pa siyang multa 100,000 pesos mula dito sa liga ng PBA dahil naglaro sa ligang labas. Ang malungkot dito ito si Talio, ang dali sanang ma-avoid yung ganyang situation. Kinakailangan na sana nagpaalam siya dito sa Converge Fiber Access sa kanyang gagawin pero hindi niya ito ginawa. So ngayon yung 7 million wala na plus may 100,000 pa siya na babayaran. At of course alam natin na baka hindi na makabalik sa PBA itong si Talio. Kung inyong matatandaan dati ito si Talio naglalaro sa PBA pero natanggal siya hindi rin nagtagal.
Naglaro sa 3-on-3, doon siya gumaling. At pagkatapos ay kinuha ng Converge. Pinaglaban ito ng Converge Fiber Excess para makapaglaro sa PBA. At ganito lamang ang naging isinukli sa kanila nito si Talio. Kaya sayang na oportunidad talaga ito at ginawa niya ito para lang makapaglaro sa ligang labas. So sa ngayon, ito si Talio, hindi natin alam kung ano mangyayari dyan. Malamang subukan niyan ngayon maglaro dito sa MPBL o doon sa iba pang liga. Pero sayang dahil ang daming mga players na gustong maglaro dito sa PBA at nasayang lang ni Talio yung pagkakataon. Kaya sana dapat itong magsilbing reminder ulit sa mga players na huwag magpa-participate sa ligang labas unless merong permission noong team nila at ng PBA. Napakadaling iwasan yan at ang problema kasi pag hindi mo sinunod napakalaki ng consequence dyan. Nakita na natin ang daming mga ibang players na naapektuhan dyan. Kaya dapat sa susunod magsilbing leksyon yung nangyaring ito na yung mga teams ay pwedeng i-terminate ang contract kapag nahuli. Kumpirmado na itong si James Yap ay maglalaro talaga dito sa Blackwater Boxing. Pagkatapos i-release nitong Rain or Shine itong si James Yap, may mga speculation noon na baka sa Magnolia Chicken Templados ito mapunta. Pero mukhang hindi yan mangyayari at mukhang ang destination ngayon ni Yap ay ang koponan ni Dioseldo C. Itong si James Yap hindi pa natin natitiyak kung ano ang kontratang binigay dyan, pero sinabi ni Dioseldo C na ito ay isang tinatawag na juicy offer talaga. Baka may kasama pang endorsement deal yan. So yan siguro ang dahilan kung bakit tinanggap ni James Yap yung offer ng Blackwater kaysa dito sa Rain or Shine. Sa ngayon itong si James Yap, masasabi natin na isang magandang pick-up yan para dito sa Blackwater Boxing. Lalo na at itong si Baser Amer nga ay nawala na sa kanilang lineup at isa ng unrestricted free agent. Balita natin ito si Baser Amer nagpa-practice na raw sa NLEX Road Warriors. Kung sakasakali ito si James Yap ay official na i-introduce dito sa roster ng Blackwater, magkakaroon ito nang sabihin natin magandang tulong para doon sa mga batang players ng boxing. Veterano na si James Yap at marami ng kampinatong napanalunan, kaya pwede siyang maging mentor doon sa mga batang players nitong Blackwater. Sa ngayon, ito si James Yap, sinabi nga ni Coach Yengyao kahit na yung speed niya ay hindi nakatulad nung dati, marami pa rin itong nagagawa pagdating sa scoring. Kaya masasabi natin na makatutulong pa rin ito dito sa Blackwater Boxing pagdating sa basketball. Hindi rin natin alam, baka may endorsement nga dyan gaya nung nabanggit natin kanina. Pero syempre ang focus ni James Yap ay itong paglalaro at pagtulong sa team ni Jeffrey Cariaso. Sa ngayon, itong Blackwater malamang magre-rebuild dyan para dito sa All Filipino. At itong pagdagdag kay James Yap ang isang step pa lamang dito sa direksyon na gustong mapuntahan ng kumpanya. Kaya abangan na lang natin yung official announcement ng pagsali ni James Yap sa Blackwater. Shout out kay Jonald Malyari, kay Romeo Conchada, kay Junjun Angie, Patpat at B-Boy Matas, John Ray Marquezuela, Joseph Pineda, Donel Santiago, Jason Mendoza, John Mark Cantos. Pinabati din natin si Edwin Carmona Jr., OG Len Gio at Gia Santillana at Tagle Family, Junicio Mercado, RG Bueno at Talina Family, Rico Olarte, Kagawad Katsakino Dukusin, Jonel Alagon at Celino Valles Family at ang iba pa nating mga taga-subaybay kabilang si Luis Alon.